Ayan guys, magandang araw. May re-repair tayong electric pan na Extreme Home. So, magandang electric pan ito bago pa. So, mayroon siyang timer. So, yan o. Kaya lang, pinagagawa sa atin dahil ayaw daw gumana. Saksak natin. So, ayan na, nakasaksak na siya. So, naka-on naman na yung timer. So, yan. Hit natin. Lagyan natin sa suporte. So, pindot tayo na number 1. So, hindi gumagana. So, yan o. Number 2. So, ganun pa din. Sa number 3. So, ayaw talaga. So, sinagad na natin. Ayaw pa rin. Ngayon, buksan natin tong screen. Tignan natin o i-check natin yung itong mismong hélice o shafting bushing. Ayun, pinaikot natin. Madaling ikutin at ayan o. So, matagal huminto. So, ibig sabihin, kondisyon yan. Pagka ganyan ng electric pan, okay ang shafting bushing. O meron pang isang paraan para malaman kung good ba yan. Alisin nyo yung hélice, saan nyo yung alog, taas baba. So, pagka ganon, may alog. Madaling paikutin, pero may alog. Sira pa din pagka ganon. So, ayan guys, buo yan. So, yung gagawin natin, bubuksan natin tong likod. Ito yung mga electric pan na ano eh. Kumbaga sa pan, madaling salita, local. So, aluminum ang rewind. So, bubuksan lang natin to. May tornilyo yan dito sa ibabaw. So, kakalagi lang natin yan. Gamit tayo ng screw, Phillips screw. So, ayun ang tornilyo niya. Pumakat na sa ating Phillips screw. So, lagay lang natin yan sa baba. So, okay, matanggalan natin to. Galing ha? Madali lang tanggalin. So, buksan natin tong likod. So, wala pala siyang tornilyo. Yan, butas. Ay, yun. Mayroon siyang clip sa side. Paikot yung lock. So, automatic. Kakalagin natin tong screen niya sa ibabaw. Saka yung sa harap. Saka itong hélice. So, kalagin ko muna. Bababa muna natin yung ating camera. So, yun guys. Babaklasin muna natin tong screen. Saka yung hélice. Kumuha lang tayo ng maganda-gandang tripod at tumutumba yung ating cellphone. Yan. At medyo madilim-dilim. Kasi yung ilaw nakakasilaw. So, ngayon tatanggalin natin yung lock. Susulutin lang natin tong mga lock niya para lumambot. Okay. Yun. Ano pa to? Bago pa. Di pa nakakalag oh. Oo nga no. Basal. Tayo pa lang ang kakalag. Oo nga. Yun. Yun. Ayan. Para kitang-kita yung ating ginagawa. Maliwanag. Yun. So, natanggal na. Ang bumungad sa atin, puro alikabok. Kailangan natin ito linisan bago natin siya simulan. So, pagpagilang natin ng konti yung alikabok. Oh, yun oh. So, ayan guys, tuloy tayo. Naputol yung ginagawa natin at mayroong dumating na customer. Ayan. Linisin muna natin. Para medyo mabawas-bawasan naman yung alikabok. Sige nga, ang tagal mo eh. Ayan. So, yun guys, nalinis na.
Sunod natin gagawin, tanggalin muna natin yung swing arms. Tanggal na yung tornilyo. Open na natin yung motor. Ito yung sinasabi ko sa inyo na aluminum ang motor. Paano masabi? Yung motor nito, yung iba, yung ibang technician ayaw gawin to eh. Kasi mahirap nga naman nire-repair pagka ganito. Hindi naihinang yung motor. Pwede na! Hindi siya tinatablan ng hinang. Tapos isa pa, mahirap siyang inire-repair. Madali siyang nasusunog. So, ayan guys, ayusin lang natin yung camera. So, yan. Dahan-dahan. Parang sunog na yung motor. Iba na itsura. Pero subukan pa rin natin siyang i-repair. Subukan natin. Baka sakali mapagana. Sayang. Tanggalin lang natin tong capacitor. Yan, dahan-dahan. Yung motor niya, late lang. Tapos, itsurang sunog. Hindi na siya itsurang tanso. What? Maitim na. Pero, baka natural lang na ganito ito kasi lahat halos ganun eh. Meron siyang fuse. Yan. At mukhang hindi pa naman pa yung fuse niya. Kaya lang ito kasi nakakatakot na binabaklas to. Itong mga sinkable tube niya o spaghetti tube niya. Kasi pag binaklas mo to, yung aluminum niya, yung coated, na babaklas din. So lalong masisira. Ngayon, ang ginagawa ko dito kasi, sabi nung, ang ginagawa ko kasi dito, pagka ganyan, bypass yung fuse. Pag umandar, okay siya. Ngayon, pagka hindi, wala na tayong magagawa dyan. Eh, may nag-comment sa akin na pwede naman daw siya lagyan ng fuse. Capacitor to common. Pwede naman yun. Yun lang. So, pagka ganun kasi, medyo matarabaho, baka madisgrasya natin yung motor. Bagay, nasa pag-iingat natin yan, ano? Pero try natin kung gagana ba siya. Subukan muna natin na i-bypass muna na yung fuse. Pag gumana, hindi mainam. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. So, ganyan lang muna. Tanggalin muna natin to kasi nasubukan ko na to maraming beses na. Pag binabaklas ito, lalo na napakain na nila sa pinakain na nila sa rewind yung mga wire. Pag binaklas mo kasi yan dahan-dahan, kahit dahan-dahanin mo pa, o kahit anong gawin mong pagbaklas dyan, ayun, napakain na nila sa hindi lang kasi makakita mabuti, no. Tutukan natin. Ayun, no. Yan.
pinakain na sa yung rewind niya, kinain na yung wire ng capacitor. So, kapag binaklas mo yan dahan-dahan, kahit dahan-dahanin mo pa, nababaklas yung coated nung tanso niya, yung aluminum. Kasi aluminum lang to. Doon siya nasisira. Kaya yung iba ayaw na ayaw yan na nire-repair. So, ayusin natin yung camera. Kaya ayaw na ayaw nilang nire-repair pagka ganyan. Kasi, yun nga yung kadalasan na nagiging problema niyan. Nababaklas itong coated niya. Ako kasi subok ko na rin yan. Siguro kahit naman ibang technician alam yan. Marami nang nakakaalam niya. Kaya nakakatakot na nire-repair to. Eh no. Tapos ito pang masakit dyan. Yung wire niya manipis. Taluto na. So ito, subukan natin ayusin. Huwag mong subukan. Ano lang to, sa palaran Masisira lang. ang buhay mo. Sugal, kumbaga. Ang magiging ko lang natin dito pagod. Pagka hindi nabuo, babalik natin sa dati. Yun lang. Walang bayad, pero pagod tayo. Pagka nabuo, edi mainam. Ilang ang mahirap sa ganitong electric fan. Napapalitan naman ng motor. Kaya lang, ayun o, kagaya yun o. Yung itong wire itong puti na wire na to, yung loob niya puro wire yan sa loob, 1, 2, 3. So, yung wire na yan, ito, yung mga wire niyang yan, manipis lang sa loob. Ayun, naputol na oh. Putol na siya sa ilalim. So, dahil naputol na, dudugtong tayo ng panibago. Kasi ano na siya, nagaltong na, malutong na. Idudugtong natin ng panibago. Ngayon, subukan natin na kalagin itong buo. Singka bolt tube niya. Isa-isa. Yung ibang technician pagka ganito na, ayaw na nila. Nasabihin na nila sa may-ari, makina na po. Kasi, kita mo nga naman, no? Papagurin mo lang yung sarili mo. Hindi, wow. Tapos, pag di nabuo, di napagod ka lang. Yan. Yan ang hindi maganda sa mga ganyang electric fan. Talaga. O yun, no? Bagyan mo lang siya nagalaw, naputol na yung rewind niya kasi nga aluminum. Madali siya napuputot. So, ayan, pagka ganyan, hindi mo naman may dudugtong yan. So, alam, tayo pag-asa dyan. So, babalik na natin. Hindi na natin itutuloy kasi nasunog, naputol na siya. Tapos putot din doon. Kaya sa ganito, pagka ganyan na, papangunahan na yung may-ari. Pwedeng papalitan ng motor. Kasi sasabihin, kahit sabihin pa na, nasira mo, naputol mo. Ganon din ang kalalabasan doon. Pag inayos mo yan, ganon din ang gastos niyan. Para ka na rin na bumili ng bagong motor. So, di ba? Kahit i-bypass mo yan, i-bypass mo yung fuse, hindi mo kalagin. Kung yung mga wire nitong puti na to, yung mga wire niya na 1, 2, 3, hanggang common, naagnas na sa ilalim, naputol na. Kahit i-bypass mo yan, hindi rin gagana yan. So, sabi ko nga sa inyo, sugal lang tayo. So, ngayon, dahil sira, di sira. Gago! Pabalik na natin siya sa dati. So, yan. Balik na natin. So, yan guys. Siguro hindi ko na itatapusin yung pag-assemble nito. Kasi kakabit na lang na may screen. Sana nakatulong sa inyo yung video nito. At maraming salamat sa panonood.